Ang matalinong hatol ni Haring Solomon. Noong panahon ni Haring Solomon, kilala siya sa kanyang pambihirang karunungan. Maraming tao ang lumalapit sa kanya para humingi ng hustisya at payo, sapagkat alam nilang patas at matalino ang hatol niya. Isang araw, dalawang babae ang lumapit sa kanya, parehong nag-aangkin ng isang buhay na sanggol. Ang isa ay nawalan ng anak, at ang bawat isa ay sinasabing ang bata ay sa kanya. Hindi nila kayang patunayan kung sino ang tunay na ina, kaya't dinala nila ang kaso kay Haring Solomon. Ang dalawang babae ay nag-away at nagbitiw ng mga salita, bawat isa ay naniniwala na siya ang may karapatan. Si Haring Solomon, na kilala sa kanyang katalinuhan at pinagkalooban ng karunungan mula sa Diyos, ay nagpasya ng kakaibang paraan upang matukoy ang katotohanan. Sinabi niya, hatiin natin ang bata sa dalawa, at ibigay ang kalahati sa bawat isa. Agad na nagpakita ng kanilang tunay na damdamin ng mga babae. Ang isa, ang hindi tunay na ina, ay sumang-ayon sa hatol. Hindi siya nagpakita ng pakikiramay, ni hindi nag-alala kung mabubuhay o mamamatay ang bata. Ngunit ang tunay na ina, na may pusong nagmamahal sa kanyang anak, ay tumigil at umiiyak. O Haring Solomon, huwag mong patayin ang bata. Ibigay mo na lang sa kanya. Huwag mong saktan, wika niya. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Haring Solomon kung sino ang tunay na ina. Ang bata ay ibinigay sa kanya, at ang hustisya ay naipakita. Ang kanyang desisyon ay hindi lamang nakabatay sa batas kundi sa pagkaunawa sa puso ng tao, ang pagmamahal ng isang magulang na handang isakripisyo ang sariling karapatan para sa kabutihan ng anak. Sa pamamagitan ng matalino at makatarungang hatol, ipinakita ni Haring Solomon ang kahalagahan ng karunungan, katarungan, at tunay na pagmamahal. Sa panahon ngayon, makikita rin ang ganitong uri ng pagmamahal at hustisya sa iba't ibang sitwasyon. Halimbawa, sa mga magulang na handang magsakripisyo ng sariling kaginhawaan para sa edukasyon o kinabukasan ng kanilang mga anak, o sa mga taong nagtatanggol ng tama at makatarungang desisyon kahit ito ay mahirap at hindi popular. Katulad ni Haring Solomon, ang tunay na karunungan ay hindi lamang nakabatay sa kaalaman kundi sa pag-unawa sa puso at sa tamang pagpapahalaga sa buhay at katarungan. Makikita ang buong kwento na ito sa Unang Hari Kabanata 3 Talata 16. At ngayon, ikaw na nakikinig, kung ikaw ang nasa harap ni Haring Solomon, anong uri ng pagmamahal at hustisya ang maipapakita mo?